So ito guys, itong pinakauna, someone is requesting money. So i-click lang po natin yan guys. Someone is requesting money. So dito po nakalagay ang pangalan na nag-request sa atin. Hi guys, good afternoon. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-request ng pera galing po sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga relatives, o kahit sinong may mga GCash account. At kapag tayo rin ang nakatanggap ng request galing sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, ay tuturuan ko rin po kayo kung paano i-decline or i-confirm yung mga request nila. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Disclaimer lang po, ang video ito hindi po sponsored ng GCash or ng Globe guys ha. At hindi rin po ako expert sa anumang mga features at services ng GCash. Kaya kung may mga technical or system error na po sa inyong transaksyon, direkta na po kayong makipag-ugnayan sa mga customer service representatives ng GCash or ng Globe. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe at sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may tutorial video akong i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So ayan po guys, nandito na po tayo sa aking GCash dashboard. I-click na natin itong send guys. And then scroll up lang natin guys. At dito sa pinakababa makita natin ang request money. Pindutin po natin ito. Request and receive money with ease. Swipe lang natin pakaliwa guys. Send requests and payments at your convenience. Swipe pa rin pakaliwa. Keep tabs and all your requests. And then click po natin itong okay guys. And since first time ko po itong nag-request money, i-click ko lang itong new request. Request from. So dito natin nilalagay guys yung pangalan or mobile number or GCash number ng ating i-requestan ng pera. At kung nakasave yung numero nila sa ating phone contacts, i-click na natin itong may parang square dito sa gilid guys. At kung hindi nakasave, i-type po natin ang kanilang pangalan or GCash number. And then dito sa baba, dito natin ilagay kung magkano ang ating i-request. Halimbawa sa akin ay 30 pesos. At pagkatapos natin malagyan ng amount, i-click natin itong next dito sa baba. At ayan na po, confirmation. You are requesting 30 pesos from, so nakalagay na po ang GCash number ng ating pag-requestan dito sa baba. And then click send. At kapag mag-pop up ito guys, i-click na natin itong okay. And then click send ulit. Ayan na po, your request was sent. You can view your request in the My Request page. So, i-click lang natin itong view request guys. At ayan po, nasa request sent na po ang ating request. So, ngayon guys, puntahan ko ang aking isa kong GCash account. Kasi yung isang GCash account ko lang po ang nirequestan ko guys. Para may maipakita po akong sample. So, i-exit ko muna ito guys. Lilipat po tayo sa aking isang GCash account. So, ayan po guys. Buksan ko na po itong isa kong GCash account. At paalala lang po guys, wala po tayong marireceive na text messages sa transaction na ito guys ha. Malalaman lang natin kung may nag-request sa atin kung bubuksan po natin ang ating GCash account. So ayan po guys, nandito na po tayo sa aking GCash dashboard. At para malaman natin kung may nag-request sa atin, i-click na natin itong inbox. So ito guys, itong pinakauna, someone is requesting money. So i-click lang po natin yan guys. Someone is requesting money.
So dito po nakalagay ang pangalan na nag-request sa atin. Someone is requesting for money worth 30 pesos. So ang sunod po natin gawin guys ay click natin itong go to request details. And then i-click po natin itong request receive. And then i-click po natin itong my arrow. You have received a request from with the amount of 30 pesos due on February 4, 2024. So kapag mag-request pala tayo guys, ay meron pong expiration. Kailangan within 3 days ay ma-confirm na po ang ating request. Dahil after 3 days kapag hindi yan napansin, ay automatic na po siyang madi-disable. So ang next po natin gawin guys, kung gusto po natin i-confirm yung request nila, i-click na natin itong pay. Pero kung ayaw natin, i-click na natin itong decline. So halimbawa sa akin ay i-confirm ko na lang. So i-click natin itong pay. And then i-click po natin itong next. You are about to pay 30 pesos too. At kung gusto po natin lagyan ng message guys, pwede po tayo maglagay ng message dito. Kapag okay na, i-click natin itong pay. So ito na po yung receipt guys. Pwede po natin itong i-screenshot para may proof po tayo. At isi-send po natin doon po sa nag-request po sa atin ng pera. So ganun lang po guys. At para sa iba ko pa pong mga GCash tutorial videos na na-upload ko na, pakihanap na lang po sa aking playlist ng pamagat ay GCash tutorial videos. So yun lang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, see you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.